Good morning. Ngayon, puntahan na natin, lakarin natin yung location para sa new bike. Meron tayong competition. Yung unang tatlong makakasagot ng tama sa make and model, magkakaroon ng 500 pesos. Kaya pabilisan lang, kailangan nyo panoorin tong video na to para malaman nyo ang sagot, kasi madali lang naman. Basta gawin nyo lang na make sure naka-subscribe kayo. Screenshot nyo na naka-subscribe kayo sa YouTube channel na Cody Ride Up, at yung sagot nyo, papadala natin ng price sa top send. Kung gusto nyo diretso sa kamag-anak nyo sa Pilipinas, kaya natin gawin yan. Okay? Good luck. Welcome to the Boxer engine. Every time you start, it swings to the right. Right. The road's slippery, so you have to be careful. Okay. Let's start the vlog. Ooh. Get used to the new bike first. Okay, umpisahan natin muna bakit ko pinalitan yung Ducati. Yung Ducati pala nabili ko sa Ducati London. Almost 2 years na siya. Napaka ganda, gwapo na bike yun. Pero wala pang 1 week na drop ko na kasi siya eh. Hindi ko alam kung doon nag-umpisa, kung bakit nagkaroon ng sira, pero tinignan naman siya, wala nang makitang sira sa kanya. So, pinagawa ko yung mga nasira doon nung na-drop ko siya ng wala pang 1 week. Bagong-bago na-drop ko na siya agad. Kasi yung road, na misjudge ko yung yung camber ng daan. Camber niya sa right, lowered. Nung binaba ko yung right na paa ko, hindi ko na-touch yung ground. Yun, tumumba ako. Nasira yung foot peg saka yung lever niya. So pinagawa ko yun.
Mga after 1 week, 2 weeks noon, nag-show na yung engine light niya. So, pinaservice ko siya. Bali, 249 servicing ng Ducati eh. Medyo mahal sa unang service niya considering na check pa lang gagawin. Change oil, minor checks. Tapos noon, nagkaroon ng engine light na naman. So pinatignan ko siya sa dito sa kay Max ng Vanoni Moto Officina. At nag-show sa computer parang fault sa to do with the engine. Pero napansin ko na rin yun eh. First time ko nagpunta sa motorway. Nung nag-change ako ng gear, bigla na lang may malakas na bang. First time na din lang ako sa motorway siya. Hindi ko lang kung bakit nagkaroon ng ganon. So, naka-engine light siya. Ginamit ko siya ng mga 4-5 weeks at pinatignan ko ulit. At yun nga, meron daw baka sa engine or something to do with the gearbox niya. One thing for sure sa Ducati, sila ang sa akin sa tingin ko, sila ang gumagawa ng mga best looking. Lalo na yung bago nila ngayon na Hyper Motard na 700cc yata. Napakaganda nun. Pero nung bumalik ako sa Ducati para mag-test drive ng bago nilang Scrambler, latest nila for 2023-24. Nagustuhan ko yung full throttle. If you look at my previous na videos, makita niyo yung full throttle. Kasi nag-attend para sa launch ng Ducati kasi naimbitahan nila ako dun. Napakagandang bike. At 5 kilograms lighter siya. Tapos standard na rin yung sa exhaust niya, yung Acra o Acrophobic, whatever yun, how you say it. So napakagandang bike. Ride by wire na rin. So yung harap niya napakalinis tignan. Wala ng mga wires na makikita. So, kumpara dito sa bago ko, ganun din eh. Parang ride by wire, wala ka rin makita na mas smooth. So, ginamit ko siya ng matagal. On and off pa rin yung light niya. At umabot na ng second servicing. Hindi ko na sa Ducati, doon na lang sa kaibigan ko si Vanoni Motor sa Urban Rider kasi napakagaling na mekaniko nun. Nung ginawa niya yung pinakauna kong Scrambler, after niyang i-service, ang pag ni-ride mo siya, ang pakiramdam mo bagong-bago yung motor. Napakagaling lahat, tuned up. Usually ang problema nila sa Scrambler yung paghanap sa first gear eh. Pero siya, ewan ko kung ano yung ginawa niya, napakadali at wala akong problema. So, all that time, nagbabasa ako sa mga, nag-join pa nga ako ng Ducati Scrambler na mga club. Nagbabasa-basa tungkol sa Scrambler para mas maraming knowledge ako doon. After nun, lagi na lang nag-engine light siya. So, medyo nainis na ako dahil nga nung dinala ko sa Ducati siya,
wala namang makitang fault, pero yung light laging nag-on, yung engine light niya. So nung bumili ko sa Ducati, sabi ko sa kanila kung yung salesperson nila hindi na katulad nung unang bumili ko ng Ducati, napaka-husay nung sales consultant na yun eh. So sabi ko, okay, pwede bang ipalit ko yung Urban Motard na scrambler ko dito sa bago nilang full throttle, kasi type ko yung bike na yun eh. After 1 week, wala naman ako nadinig. 2 weeks, naging 2 months, naging 3 months. So siguro nakalimutan na rin o hindi interesado. During that time, nag-test ride ako, or in between noon, nag-test ride ako. Ito, umabot ako sa BMW service nila, napaka-galing. At kahit wala akong appointment, dalawang motorbike ang nailabas ko at na-test ride ko. Yung isa R1250, napakagwapo, pero hindi ko siya type eh. Kaya lang, sobrang init ng heated seats, heated grips. Change lang natin. First time, so hindi tayo sisingit-singit para hanggat hindi natin sanay o gamay ang motor na to. Chill lang o boring lang na ride para make sure na maiuwi ko siya na walang disgrasya, kasi mas heavier bike siya eh. Engine niya 1170cc. No ng BMW sa boxer engine. Kahit mga motorbike ng police dito, boxer engine din BMW na standard nila na service nila. Itong bagong bike na to, actually, kumpara sa Ducati Scrambler ko, nung binili ko yung Scrambler, after kong i-add yung accessories na gusto ko, umabot din siya ng nadagdagan ng presyo niya from stock. At kumpara dito sa BMW na to, bali demo to eh. Na-test ride ko na to ng first time eh. Demo model sila ng BMW dyan sa Park Lane. At nagustuhan ko siya nung first time ko pa lang siyang na-ride. Pero wala naman akong options na, kasi ang presyo nito 17,000 noon. At 200 miles ang natatakbo niya pa lang. So hinayaan ko lang. Nung na-fed up ako sa Ducati, tinanong ko si Carlos ng BMW kung magkano na presyo ngayon itong BMW, kasi meron na silang lalabas na bago sa 2024. Tapos